Welcome po, Master Doms po. Pag-uusapan naman po natin ngayon patungkol po doon sa ating gearbox assembly o tinatawag ko rin po na swing assembly. Meron po tayong mga iba-ibang klase ng gearbox. Tinatawag itong gearbox kapag wala pa yung laman sa loob. So mismong yung housing lang. So yun yung tinatawag na gearbox. Pero pag tinawag na po natin na gearbox assembly, ibig sabihin may mga laman na po ito sa loob. Yung kanyang mga gear na nandun sa loob. Meron po tayong iba-ibang klase. Meron tayong plastic na ganitong modelo. May kulay itim at merong kulay puti. Meron din tayong modelo na yung electric pan natin dito po sa ibabaw yung switch niya para sa ating isa speed control niya. Meron ganong modelong electric pan. So ito po yung ginagamit na gearbox assembly. Dito po nakalagay yung switch. Yun naman pong may mga switch housing, ganito ang gamit kung plastic. So wala siya ditong lagayan ng switch sa ibabaw. So ito po yung merong lagayan. Ngayon, ito pong puti at itim na plastic, kalimitan ang nagiging sira nito yung pagkalutong dahil sa pag-init ng ating motor assembly. Lalong-lalo na kung sira na yung ating shafting, bushing at tuyot na sa langis. So doon yung nagsisimulang mag-init yung ating motor assembly na pinagmumulan ng paglutong ng ating plastic. Ngayon, kapag ka ito po ay nagkaroon ng problema, halimbawa hindi na siya nagsuswing o nagro-rotate, kalimitan ang ginagawa ng mga, kahit ako, nangyayari din sa akin yan nung panahon na hindi pa ako electronics. Kapag ang electric pan hindi nagsuswing o nagro-rotate, dinadanggil natin yan o tinatapik natin. Minsan, kung tao nga yan, parang tawag natin, sinasampal natin. Nangyayari yun kapag dumadating na yung tunog niya na click, 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 gumaganyan. Tik, 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 gumaganyan yan. Hindi mo maintindihan kung bakit nagkakaganon yung electric pan. Hindi siya umaalis sa pwesto. Gumaganyan lang siya na gumaganyan. So, gagawin natin, either na tatapikin natin ng pakanan o pakaliwa, lalagitik ngayon yan. Ang tunog niyan, krrr, gumaganyan pag inuusod natin o tinatampal natin. Ang nangyayari, dahil malutong na yung plastic, nagkakaganito. Yan. Pero ang talagang original niya, ganito. So yung paglutong niya at natanggil natin o nadali natin o sinadya nating sampalin o tapikin, ito na yung nangyayari. Ngayon, bukod doon sa paglutong niya, dahil lumutong na siya, bakit ba nangyayari yun yung paglagitik niya o hindi pagtuloy ng rotate niya o ng pag-swing niya? Ang dahilan po niyan, hindi lang dahil sa bungi na yung gear mo sa loob o kaya ay may sira na o malaki na ang butas ng takip mo sa ibabaw. So babanggitin natin yan mamaya pag nandyan na tayo. Ang unang-unang tatalakayin ko po ay yung patungkol po doon sa kanyang ito. Nakikita nyo po ito. Yan. Yung pinagkakabitan natin ng screw ay nauubos. So nauubos yan. Yan, nakikita nyo na kalahati na lang siya. Pero ang talagang buo niyan, yung walang problema, ito. So buong buo pa yung pagkabilog. Ngayon, pagka
sira na yan, kalahati na lang ang natira, okay lang na itutornilyo pa natin. So, walang problema doon. Ngayon, ang tanong, bakit nangyayari yung hindi pagtuloy? Dahil yung kanyang ang tawag ko dito swing bar guide. Ito yung nagga-guide doon sa neck. Papunta ito sa neck. Yan. Kasama sa gearbox assembly. So kung natatandaan niyo yung sinabi ko doon sa naunang video, pinanggit ko ito na hindi lang sa gearbox assembly mo nagkakaroon ng problema kung bakit hindi nagsuswing yung ating electric fan. So pag naubos na yung nakita nyo kanina, ang mangyayari dito sa guide na ito, nagkakaroon na siya ng kalog. Umuusod na siya. Hindi na akma yung butas ng ating guide dito sa kalahati na. Yan. Yung kalahating yan, hindi na siya pwede. Kaya ngayon, pag ikot ng electric fan mo, ang mangyayari dito sa guide natin, aatras siya, aatras, aabante. Kasi nga, hindi na siya nakahulma dito. Yan. Yun yung naririnig natin kung bakit siya nag-steady na lang at lumalagitik. Ngayon, kung buo naman ito, kung buo yan, pero bakit nangyayari pa uli yung ganon kahit buo siya? Doon naman po yun sa neck. Sa ating neck, meron din pong ganito na pinaglalagyan naman ng kabaak. Yan. Doon po siya nakalagay ito sa neck. Kung yung neck natin, ganito na rin, lalagitik din yung electric fan mo. Hindi na siya magtutuloy. Kaya, yung gear assembly o gearbox assembly natin at yung neck, meron silang ugnayan na pagka hindi nag-rotate yung electric fan mo, pwedeng doon siya galing. Pwedeng doon ang pinanggalingan niya kung bakit siya hindi nagsuswing. So, dapat pagka ganito na yung sitwasyon niya, talagang dapat na alisin na natin pagdating dito sa gearbox assembly. Ngayon, kung papalitan natin to, kailangan magpapalit tayo o kukuha tayo ng pangpalit niyan kasi bihira po itong mabili sa tindahan. Kalimitan, wala. Malimit po, siguro sa Raon, pwedeng makakuha ka nito. Pero kung nasa malayong lugar ka, malayong probinsya ka, technician ka, alangan naman pumunta ka ng Raon para puntahan pa yan. So, kailangan mong kumuha sa isang junk na swing assembly o gearbox assembly natin. Pwede kang kumuha nito na buo yung pinakalagayan natin ng tornilyo. Pero, hindi ka pwede basta lang kumuha sa gearbox assembly. Kailangan ang kukuhanan mo rin plastic din. Okay lang na ang kuhanan mo ay plastic kahit anong kulay. Kahit puti siya, basta plastic. Hindi ka pwedeng kumuha sa alum. Hindi mo to pwedeng kunin. Kasi, pag ginamit mo itong sa alum, hindi mo yan mahihigpitan sa loob. Pag hinigpitan mo yan, kakapit na to, hindi na to iikot. Hindi yan magkamats. Yung alum at yung plastic, hindi po ito magkamats ng panloob niya. Kapag naghigpit ka dito, maluwag yan. Pag kumuha ka niyan dito sa puti o dito sa parehas niyang itim, okay lang yon. Parehas nila. Pero pag dito ka kumuha, hindi pwede.
Kaya wag mo nang subukan. Dahil pinapaalam ko na sa'yo na hindi talaga po pwede. Dahil ang kalalabasan po nito, hindi siya lalo magsuswing dahil naipit na to. Hindi mo naman pwede na hindi hihigpitan dito sa loob. Kasi meron po yung tornilyo dito sa loob. Pag hinigpitan mo yan, lock na yan. Kaya, pag binuksan po natin yan, ipapakita ko po yan sa inyo kung bakit hindi pwedeng kumuha ng galing sa plastic o ng galing sa alum. Kung sa alum mo, sira tong ganito, sa alum ka rin kumuha. Kung sa plastic mo, sira yung ganyan, sa plastic ka rin kumuha. So, hindi ka pwedeng kumuha sa kanila pareho. Kailangan kung alum yung nasiraan, sa alum ka rin kukuha para walang problema. So, ipapaliwanag ko yan pagdating doon sa loob. Pag binuksan na natin yan. So, binanggit ko pa lang po ay yung tungkol po lang dito. Konektado po ito doon sa neck. Yung neck po, meron din po nito. So, pag buo ito at yung neck ang sira na may ganito, hindi na rin po tutuloy yan. Kung yung neck mo buo, tapos ito naman po ang sira, hindi na rin po yan tutuloy. So, yan po yung sa patungkol po dito sa ilalim. Ang pinagkakapitan po ng ating swing bar guide. Pinaka-rotate po ng electric fan natin. Importante po yan na malaman natin dahil kung hindi mo to alam, pwedeng mangyari sa'yo na kukuha ka dun sa itim na plastic o sa puti na ang paggagamitan mo dito sa alum. So, mangyayari yun. Tsaka mo palang madidiscover na hindi siya pwede. Kaya, mabuti na rin po yung pinapaalam ko to sa inyo para madali na natin siya ma-troubleshoot. Patungkol po dun sa hindi natin hindi pag-rotate ng electric pan natin. Okay po, papakita ko po sa inyo kung yung binanggit ko nangyayari ba talaga. So, kukunin natin yung magpapalit tayo nito, kukuhanin natin dito sa alum. So, makikita nyo kung totoo o hindi yung sinabi ko. And then, after na magawa natin yun, kukuha rin tayo dito. So, subukan natin para makita nyo po. Okay, ito na po yun. So, naikasan na natin ito. Galing to sa alum.
Ang ginamit natin na gear niya, yung kanya talaga. Ang nilagay lang natin ito. Ngayon, pag iniikot natin, maganit. Kailangang pang pwersahin umikot. Yan. Hindi katulad ng pag inikot mo ng daliri mo, walang ano, kahit ganunin mo lang siya, madali. Dito, yung galing sa alum, meron siyang medyo konting iksi para sa plastic. So kung pwede na isama na natin ito, yung gear niya ng alum, isama na natin siyang kunin kasama ng kanyang pinakaasawa niya, ilalagay natin sa plastic. Pwede natin yung subukan. Kapag lumuag yung ikot natin dito, pwede siya. Pero kung hindi talaga, hindi na natin dapat ipilit yun dahil hindi nga siya uubra, lalong lalagitik lang yung electric pa natin. So, ganun din dito sa alum. Pag nilagay naman natin dito yung tinanggal natin sa plastic, ito. Pag nilagay naman natin to dito, meron naman siyang luag. Pag hinigpitan mo siya, may luag naman siya, kakalug-kalug naman. So, hindi talaga pwede na kumuha ka dito. Kakabit mo dito sa plastic. Kukuha ka sa plastic, ikakabit mo sa alum. So, binanggit ko kanina, pwede mong gawin yon pag isinama mo yung pinaka-gear sa loob. Pag umikot siya ng maluwag, nahigpitan mo siya, okay yung yun, pwede natin siyang gawin. So, susubok pa rin tayo na isama natin yung pinaka-gear sa loob. Yan. Para sila talaga yung magkaasawa. Para malalaman natin kung pag hinigpitan natin, maluwag yung ikot, pwede siya. Pero kung hindi pwede, naghigpit ka, ng tornilyo, naghigpit ka doon, tapos humigpit din dito sa kinabit mo, huwag na natin siya ipipilit. Yung ibang paraan na pinakamadali sa lahat, siyempre yung bumili. Pero may paraan pa naman para hindi ka bumili. Kasi yung ibang tindahan, mahal na ang bentahan nila nito. Dati-rati, nabibili ko lang ito ng 45 hanggang nakaranas pa akong bumili nito, 25 lang to 25 pesos lang sa Raon. 1980s. Hanggang sa siya, 45, 65, naging 80, 75 pa o 70. Mura lang yan nun. So, yun muna po yung pinakita ko sa inyo para dun lang po yan sa pang-ilalim natin na nauubos yung kanyang pinaka-bilog na pinagmumula ng hindi pagtuloy ng ating pagsuswing o pag-rotate ng electric fan. So, susunod naman natin dyan, yung problema naman po dun sa kanyang kasamang gear sa loob. Paano ba siya nasisira? Kasama po ito. Yan. Silang dalawa yung magtatrabaho. Itong gear na ito, tsaka po yung gear na yan, silang dalawa po yung magkakonect. So, yun naman yung papaliwanag natin. Kasama po doon yung spring, tsaka yung bulitas po nito. Pati itong thread na to. Yan. Ito rin po, may connection. Yan. Pag naubos po yan, sanhi din po yan ang di pag-rotate ito. So, yun, pagsasama-samahin na po natin siya. Kasama na po dyan yung takip. Ito pong takip. Yan. Yung takip na yan, tsaka dito, yan, dyan siya merong kaugnayan. Ito namang
gear na to, ang kanyang kaugnayan naman dito sa gear sa loob, sa ilalim. So silang dalawa naman. So ipapaliwanag natin. Yun naman pong dito sa baba, ito po yung tumatama dito sa pangilalim natin. So ito para sa shafting, pag umikot po ito, isasama niya ito. Pag sinama niya to sa shafting, tapos isasama niya to. Pag ikot ng shafting, ikot din to, ikot din yan. Tapos sasama na po yung pangilalim natin. Yan. So yun yung po yung susunod natin na tatalakayin. Papaliwanag ko pong mabuti na meron din po diyang trouble patungkol po sa hindi natin pag-rotate o pag-swing ng ating electric fan.